Go. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Gabi talaga, di ba? Nagpapasalamat po ako, of course, sa lahat ng tumulong at mangkilik po ng ating 48 Mrs. Universe International Manila, Philippines. And I would like to thank all the sponsors na talaga pong tumutulong na simula noon hanggang ngayon. And syempre sa lahat ng minamahal kong press media people na talagang alam ko at nararamdaman ko ang pagmamahal nyo sa akin kahit noong paman hanggang ngayon na talagang dumarami pa ang pamilya ng Mrs. Universe Philippines Foundation. And thank you to all the sponsors and congratulations to all the winners for the winners of batch 2025 of 48 Mrs. Universe Philippines. Of course, our very own Mrs. Universe Philippines, Vivian Caramba. I'm so proud of you, and of course kasama rin dyan ang ating Mrs. North Pacific, which is kasama siya sa top 25. And syempre lahat ng queens po ng Mrs. Universe Philippines, Pacific Philippines, Jenny Mercado Ortega, congratulations sa iyo, ang ating si South Philippines, Leia, congratulations sa inyo lahat, at North Pacific Philippines, sino pa yan? Si Northeast Asia, and ang ating isa pang queen na si Jemima, yan. Lahat kayo ay panalo sa puso ng bawat isa at lalong-lalo na po sa puso ng bawat Pilipino. Diba? Madam Charo, good day. This is Jay from Pageant Trends. So, congratulations for hosting the 48 Mrs. Universe. And my question for you is, for how long niyo po ba ito pinagplanuhan bago maging successful ang staging? Nako, since 2023, alam niyo naman na host country tayo that year. After po nung taon na yon, talagang parang pinlano na nila na maulit talaga na dito ulit gawin sa Pilipinas yung ating international pageant ng Mrs. Universe. At yun nga, so from 2023, medyo na busy lang po tayo dahil nga tumakbo tayo sa party list that time. So, tinuloy pa rin natin dahil iba po yung, syempre iba yung joy and fulfillment bilang isang queen at isang talaga naman ang ating pong advokasya ay ang makatulong at makapagbigay ng ligaya, saya at yung empowerment po sa mga kababaihan na tulad natin nangangarap na maging isang queen of the universe. Ms. Charo, what are the difficulties that you face in hosting more than 100 delegates? Siyempre iba to ngayon kasi sanay ako na siyempre I'm just handling yung mga 30 to 40 candidates lang pero ito hindi talagang triple, doble, triple, hindi lang yon. It's not only Filipinos pero iba-ibang lahi ng buong talaga ng buong universe, ng buong mundo ang pinagsama-sama po dito sa ating bansa, sa Pilipinas nga po. And syempre mahirap dahil when it comes to logistic, and syempre yung lahat, yung expenses natin, talagang kailangan talaga dobleng sikap talaga, lalo na nga especially now na napakahirap syempre kung muna sponsors, di ba? Pero nagpapasalamat ako dahil talaga yung mga tumulong po sa akin ay talagang mga close friends po natin na hanggang ngayon ay talaga sumusuporta po sa Mrs. Universe. Yeah, thank you. Bilang host ng 48 Mrs. Universe, ano ang ipinakita mo sa mga delegates na about Manila and the Philippines na pinagmalaki mo bilang host? Siyempre, unang-una na po dyan ang pagiging, ang ating pong hospitality, ang pagiging hospitable ng mga Pilipino na talagang once sinabi mong mga bisita po natin is tinuturing na nating kapamilya. Na talaga naman na ito po yung pinagmamalaki natin sa kanila. Is it the first time that India won this title? Kasi binanggit ko yun parang first time daw. No, first Yeah, time. so I think, yeah. So the According to Sava, it's first time first ng time- Mrs. the first Miss Universe. Universe ng India was won by Sushmita Sen in Yes. 1994. Ngayon, ang first Mrs. Universe ng India, dito din sa Pilipinas yan dinala ko. Oo. What can you say about it, Ms. Charo? Syempre masaya dahil hindi nila malilimutan ang bansang Pilipinas. Lalong-lalo na alam nyo, sa loob na pagsali ko sa Mrs. Universe, kahit on time na kandidata pa lang ako, na-witness ko kung gaano talaga kamahal ng mga Indians o yung mga queens from India ang pageantry. And
makikita natin sa kanila, kung makikita nyo nga napakadaming kandidata ngayon ng mga Indians at talagang yung culture nila, they're sharing their culture and it's all about yung mga fashion also nila na talagang gusto nilang ibahagi not only for them but for the whole universe na maipakita yung ganda ng bawat isa sa kanila. And do you have your message for the future delegates who would like to join Mrs. Universe? Ako, I'm always encouraging talaga those women, not only here in Philippines, pero all over the world, na to join Mrs. Universe International. Not only Philippines, but for the whole international. Kasi this is also a platform where you can, showcase your talent, your beauty, and it's more on about your connections to other countries or other culture na talagang hindi mo matatawaran yung saya at saka hindi mo malilimutan yung experience na ginagawa nyo na nandun. And it's more about the sisterhood ng bawat isa. So last question, anong sikreto yung ba't lalo ata kayo bumabata? Nako! I mean, the last time that you hosted, parang you're younger now. Wala halong MA. Oh, talaga? Thank you to Montesa. Wow. And siguro, it's because I'm happy for what I'm doing, di ba? Sabi nga doon sa mga interview natin, hindi ka ba na-stress? Siyempre, nandiyan yung stress. Pero mas nangingibabaw yung happy ka, masaya ka sa ginagawa mo. And seeing these beautiful women, nako, parang feeling mo kahit hindi ikaw yung nanalo, pero parang feeling mo na yung nagbigay ka ng saya, ng ligaya sa bawat isa, lalong-lalo na ikaw yung host country, ikaw yung host dito sa Philippines, parang ako yung pinaka-nanalong Mrs. Universe talaga. And thank you po sa inyong lahat. And hoping next time and soon again, tayo ulit ang palari na mag-host po ulit ng Mrs. Universe. Not next year, ha? Maybe. Sana yung tamang hosting the family. But not soon. Not soon, oo. Kailangan muna natin nga, syempre, bigyan ng oras ang ating family, business natin, and syempre na ang sarili natin, di ba? Okay. Last question na lang po, Madam Char. What are your plans for the next Mrs. Universe Philippines po? My plans, I think, to get more delegates or more candidates to join for the Mrs. Universe Philippines. Kasi it's not only for being beautiful eh. It's more about what you are doing, about your advocacy. And yun yung gusto ko talagang ipakita sa mga tao. Actually, I'm also planning this next year to have an international fashion show naman yan. So we will gather all these beautiful women na it's a mix of our charity works and fashion, glamour na pinag-isa natin, pinag-combine natin. And then, maging parte ng bilang isang ambassadress ng Mrs. Universe Philippines Foundation naman. Alright. Thank you so much po and congratulations. For Yeah. a very good job. Thank you po sa inyong lahat and maraming salamat po and good luck and congratulations everyone.